magbigay din ng statement. Si Alan Peter Cayetano, sabi niya, I don't regret exposing nagmamarites siya. Nako pa! Wala ka pala eh. Chismosa ka pala eh. Sabi ni Cayetano, chismosa ka pala eh. Oh, Boss Dada, feeling ng mga senador, hindi sila mawawala sa pwesto. Ang mahalaga, meron silang opisina tapos gagastos sila ng milyon-milyon. Hindi lang po milyon-milyon, bilyon-bilyon po yun. 23 billion. 600 billion sa landscaping. 800 something million para sa CCTV. Walang ano. Sabi ni Teng Manuel, kaya nga idol ko si Boss Dada eh. May latay bawat banat niya eh. Grabe naman. Hindi naman. Oo, bakit kailangan pang lumipat ng Senado sa bagong building? Hindi, Jason, ang laki ng upa nila yata dito sa building na to sa ano? Yung building ng Senado ngayon, ang laki ng upa nila doon. Wait lang ha, i-Wikipedia ko ha, yung upa nila para alam nyo kung bakit. Kasi may punto naman sila dyan, wait lang ha. Pero before, ang budget niyan kasi 8 billion lang. Yung original na budget na para sa building na yan, 8 billion. Putangin na yan, pinaganda nila yung mga design. Ewan ko kung bakit. Pwede naman kasi yung building na yan na simpleng building lang. Kasi nga, ang iniiwasan lang natin is yung sobrang laki na binabayad natin na upa sa Senate, sa old Senate building. So ngayon, gagawa tayo na ng sarili natin para hindi na tayo uupa. Magagamit na ng Senado yan for a very, very long period of time. Puta, nung ginawa yung design, putang ina, ginawa ng X, nilagyan ng maraming mga puno sa building, nilagyan ng mga putang ina, landingan ng mga helicopter, landingan ng UFO. Puta, ang dami na nilang dinagdag. Putang ina niya, kala mo ginawa na nilang palasyong hayop na yan. Kaya tumaas from 8 billion, naging na siyang 23 billion. Yun ang problema natin. Wait Senate of the Philippines building rent, BLDG rent. Ayan wait. Yung GIS, puta ina. Wait lang ha. 7.8 million per month ha. 7.8 million per month. 500,000 para sa parking lot. So 8.3 million a month or close to 100 million a year. Ganyang kalaki ang inuupa nila dyan sa Senado. Okay? 8.3 million a month. Kasama yung parkingan. Nagigets nyo na siguro. 100 million a year. So kaya nga nag-come up sila, si Tito Soto noon na maggawa na lang tayo ng sarili natin na building. Maghanap kayo ng lupa na maganda yung lokasyon, tapos patayuan natin ng building. Pucha, 8 billion lang budget natin okay, pirmado, ayos. Tangina na, revise. Dumating yung mga konyo na mga senador, puta ina, gusto nila maging state of the art. Kailangan mas maganda yan kesa sa United Nations building. Kailangan mas maganda yung state of the art dapat yan. Oo, dapat may kanya-kanyang elevator bawat kwarto. Tapos hindi ka na maglalakad, may walk-a-lator na sa loob. Tapos magkakaroon pa yan ng golf course dyan. Meron pang Olympic size na swimming pool. Tapos kailangan may mga slide. Tapos maganda, meron din niyang spa. Oo, merong sauna bath. Meron din siya dapat sariling gym sa loob. At saka Makati Medical Center, kailangan meron din dyan. Dahil ang tataba na ng mga government official natin. Tapos kailangan meron ding 5 Starbucks. Bawat wing may Starbucks. Merong Tim Hortons. At merong ano pa ba yung mga mamahaling mga kapihan sa Pilipinas. At syempre dahil 8 billion, hindi pala 800 million yung halaga ng mga CCTV, kailangan yung CCTV pati kaluluwa mo nakikita niya, na X-ray niya.
So ganun, from 8 million, naging ganun. Again ha, 8.3 million a month. So that is close to 100 million a year. The reason why mas feasible kesa nagbabayad sila na ganyan, hindi naman, mantakin mo, ilang taon na Senado natin. Ganun na karaming pera na wala sa mga yan. Ngayon, dito na, gumawa na tayo ng bago. Kaya lang, putya naman, inartehan nyo naman masyado. Gusto nyo, may mga putang ina, kakaiba pang mga itsura ng mga building. Hayop na yan. Ang ganda-ganda ng building nyo, tas ang pangit-pangit ng paligid. Puro squatter, puros mga mahihirap, puros mga bubong na tagpi-tagpi. Tapos yung building ninyo, pagkaganda-ganda, it just shows kung anong klaseng mga politiko meron tayo sa Pilipinas. Mga politiko na inuuna nila yung pansarili nilang convenience kaysa sa mga kapwa nila Pilipino. Inuuna nila yung magandang building habang tayo gutom na gutom. Habang tayo hirap na hirap sa pagbabayad ng kuryente, tubig, putya di natin alam kung may trabaho tayo. Sobra kaya nga na-OA yan eh. Si Senate President Cheese, sabi ni Cheese, putya, mahal-mahal naman ito, 23 billion, usapan natin 8 billion nga. Oo, so sobrang sosyal ng mga politiko natin, kailangan maganda yung lagay nila kahit na yung mga Pilipino mahirap. Alam mo ba, nung panahon ni PRRD, ayaw niyang maging magarbo. Kasi ang sabi niya, ang garbo natin, tapos yung mga kababayan natin, taghirap. Kaya walang pinagawa yan. Pinagawa ba niya yung Malacanang? Ginawa niya bang ballroom? Inayos niya ba yung Malacanang? Hindi. Kasi mas importante, ayusin mo yung mga Pilipino, yung mga tao na naniniwala sa'yo. Unahin mo sila bago yung pansarili mong kapakanan. Oh, baka mamaya niyan, may mga disco light daw dyan, baka may Paddy's Point dyan sa loob. Oh, baka merong mga pole dancing na nagaganap dyan. Ay, hindi natin alam. Anyways, diretso natin itong sasabihin ni Cayetano. Tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa, chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. Diba? Meron siyang pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, diba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So wala pa kaming tinuturo dito. So hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, no? So if she wants a mahinahon na usapan, so, Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung guguluhin mo yung hearing, I won't take that sitting down. Diba? I won't take that sitting down. Part of me regrets what happened. Part of me regrets na parang pareho tayong senador, hindi ba natin pwedeng ayusin to, diba? Nakita nyo ba the next day, pati yung sinabi kong Senado to, hindi to palengke, pati yun ginawang issue. But may nakita ka na bang palengke na 24 na nakabarong ang nagbebenta, na bago magsalita yung sa palengke, isa-isa magsasabi ng, Mr. Chairman, pwede ba ako magsalita? Ang aming galunggong, ganito na ang presyo. Ang palengke, kaya nga masarap puntahan, sabay-sabay nagsasalita, pare-pareho binibenta. Yun yung sinasabi natin, Nancy Binay, the simple dynamics ng paano ang palengke ikumpara sa Senado, hindi mo alam, it's either hindi mo alam or nagtatanga-tangahan ka, dun pa lang wala ka ng binatbat talaga eh. Doon pa lang masasabi na natin na talagang wala kang alam na senador. Oo, kasi ito, pinapaliwanag na sa'yo ni ni Cayetano, wala mangyayari sa ethics complaint mo. Putang ina, si Trillanes nga, ilang ethics complaint ng final dyan eh. Hindi naman natanggal yan. Si Leila de Lima nga eh.
Nung panahon ng nung panahon ng nasa Senate pa siya nung nalaman na hinarbat niya yung mga driver niya May mga asawa yun Sinira niya yung relasyon ng mga driver niya, mga bodyguard niya sa pamilya nila dahil sa frailties of a woman niya Hindi nga natanggal sa Senado si si Leila de Lima nun 'Di ba? Hindi siya tinanggal, nakulong siya. Pero hindi siya tinanggal sa Senado. Hindi siya yung parang frailties of a woman. Unethical yan. Homewrecker ka. Wala nga So ito lang, sinabihan ka lang na marites. Actually, hindi nga sinabi na, hoy, Lourdes ang pangalan mo, hindi marites Sinabi nga lang nito na, huwag tayong parang palengke. Puta ina, nagrereklamo ka na. Masakit na sa kalooban mo kagad yung pati mga anak mo nadamay na. Lang hiyanan si Binay. Anong klase ka? Iba-iba, may mga suki ka. Kaya nga ganun yung palengke, di ba? Pero pati yun gustong gawin issue, bakit? Di ba? Gusto niya gawing issue yon kasi gusto nga niya mawala ang focus natin, which is magkano ba talaga yung building, kailan ito matatapos, at tama ba yung paggastos natin ng pera dyan. So, foremost, ako, I will focus on that. So, thank you for asking me. And I think, I leave it to the people to see through yung shenanigans o etong paggagawa ni Senator Nancy. But I don't regret exposing na nagmamarites siya. Kasi yun talaga ginagawa niya. Ikot ng ikot, sa interview sinasabi na mali yung numbers, wala. Senator Nancy ang nagbigay sa akin ng numbers, staff mo. Kinonfirm ng Senate Finance yung numbers. Tatanungin mo ang DPWH para magkamali sila na 23 kasi 21.7. Kaya ako nga nasabing buang na kasi nga parang nagising ako sa mundong ito na sinabi ng DPWH 16 billion malayo sa 23. Nag-sorry sila, ikaw pababawi mo yung sorry kasi 21.7 billion. So parang sa kanya walang difference ang 23, 21, 16 billion. Pera ng bayan yan. Ako nagsimula ako sa politika. Yan ang sinasabi natin, Nancy Binay. Nakafocus ka lang sa 21, putya yung 21 mismo. Sabihin na natin nga 21 sige, ano ba figures? 21 o 23? Kung 21, ba't sinasabi ng DPWH 16? So ang layo no 16 sa 21, so mayroon pa rin ilang bilyon na discrepancy. So yun lang ang pinagpuputok ng butsi mo, walang 23, 21. Okay, so kung may 21, bakit sinasabi ng DPWH 16? So kung may 21, 60, putang ina, 5 billion yung discrepancy, yun yung ipaliwanag nyo. Merong kabulastugan na nangyayari dito. Kaya tama lang, pera ng taong bayan ito. Sinasabi ni Nancy Binay na halos hindi na daw pinagsasalita ni Cayetano ng DPWH. May reputasyon ng DPWH Maraming mga kurakong, hindi man sila lahat, pero may mga kurakong sa DPWH Kailangan talaga pukpukin mo ng pukpukin ito, Nancy Binay. So ayaw mong pukpukin ang DPWH, bakit? Pinoprotektahan mo ba yung DPWH? Pera ng taong bayan yan. That's 21 fucking billion na pera ng taong bayan, tapos ayaw mong gisahin ni Cayetano yung gastusin, kontrata. 600 plus million para sa landscaping, hindi mo masagot. 800 million para sa security at CCTV. Anak ng tinapay yan. Magkano lang CCTV camera sa Lazada? 300, meron na. May warranty pa. So nagdadrama ka ngayon kasi sinisilip ni Cayetano etong overpriced na building. Mahilig talaga kayo sa building Yung kapatid mo naging nakasuhan yun dahil dyan sa building sa Makati Balita ko, convicted nga daw yun, kaya hindi na pwedeng tumakbo sa kahit sa anong posisyon Mahilig kayo sa building Basta building, alam nyo Tapos di umano yung pang nakakuha ng project dito, siya din nakakuha ng project nung kapatid mo sa Makati building Ayaw namin mag-isip. Oo pero katulad nga sinasabi natin, kahit naman yun pa din yung nakuhang kontraktor, basta maayos yung trabaho, wala namang problema, di ba?
100,000, 200,000, 1 million. Ayan masanay sila sa overpricing eh. Mantakin mo car parking sa Makati 2 billion. Hindi na nakakapagtaka. Landscape nga lang 650 million eh. Yan ang problema natin. Lahat yan lalabas ng Binay. Kaya tama lang na umiyak ka. Oo, kasi sigurado ako, marami pang mga kabulastugan ng ma-expose dito. Matatai ka sa salawal mo. Yung hinahanap ng tao, anong ginawa mo sa perang yan? Tapos ngayon, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin. Parang nabuwang na yung mundo na baliwala to. Diba? That's why nga, ganun yung pusok ng damdamin ko na parang ganda-ganda ng takbo ng hearing, nagkakanawaan, lumalabas dito kung ano yung talagang numbers. Wala pa tayong sinasabing anomalya. Pero bakit ganun ang reaction mo? Ba't ka galit na galit? Diba? Bakit mo talagang nililihis? Don't discredit this inquiry. Kahit sinong gumawa ng inquiry na to, it's clear to me, i-discredit ni Senator Nancy. But I don't know kung ano nandyan. So wait for the next hearing. She's welcome. I'll give her time. But sumunod tayo pare-pareho sa tamang decorum. Pero dadating ka doon, patapos na hearing, magsisigaw ka doon, unahan mo ko, makikipagdebate ka sa chair, tapos magwo-walk out ka. Diba? Guguluhin mo lang. Yun ang kanyang intensyon na ang maging news kami. Imbis na yung news, yung building. Yun. Huli sa akto. Ang gusto ni Senadora, maging issue sila, hindi yung building. Inaagaw niya yung limelight para hindi ma-uncover yung mga kabulastugan, korupsyon dyan sa building na yan. At kino-call out na ni Nancy Binay lahat ng mga magulang sa Pilipinas dahil nasaktan daw yung mga anak eh. Mga magulang, lahat ng mga kababaihan, lahat ng pati media. Sabi niya, kayo din, may sinabi din sa inyo. So parang lahat tinatawag niya na on her side para ipagtanggol siya. Well, Madam Senator, nagkamali ka ng dinibate na senador. Dahil si Alan Peter Cayetano tahimik yan sa umpisa. Pero sigurado ako na puta pagka yan ang nag-ingay, maniwala ka, mapapahamak ka. Ayan yan ang lagi mong tatandaan. Na ibang klase ang mga Cayetano, ibang klase si Alan Peter Cayetano. Yung pinihingi nyo 10,000 bawat pamilya, inilapit niya sa gobyerno ni Bongbong, dininay ni Bongbong.